Target ng Department of Human Settlements and Urban Development na matapos ang 100 housing projects bago matapos ang 2024. Bahagi pa rin ito ng hakbang na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang ating mga kababayan. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, tama ka dyan. Libo-libong bahay ang patuloy na itinatayo sa ilalim ng pambansang pabahay sa Filipino program o 4PH program ng pamahalaan. Ito ang ibinahagi ng Department of Human Settlements and Urban Development sa panayam nito sa Pre-Zona Special dito sa PTV. Angelique, nasa 40 construction projects o katumbas ng 100 at 40,000 pabahay ang kasalukuyan ngayong itinatayo ng 4PH program. Ayon kay DSUD Secretary Jerry Acuzar, target nila na mapaabot ito sa 100 construction projects bago matapos ang taong 2024. Paliwanag ng kalihim, katuwang nila ang pribadong sektor para maging abot kaya ang pabahay, lalo sa mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng interest subsidy. Ayon pa kay Acuzar, layo ng 4PH na maalis lahat ng informal settler families o ISF, partikular na sa mga syudad kung saan katuwang din ang ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOLE, DTI, TESDA at iba pa, ay mabigyan ang mga ito hindi lamang ng pabahay kung hindi ng hanap buhay. Matatandaan na nauna nang hiniling ng DSUD para sa 4PH ang pag-i-issue ng garantiya sa pondo para pataasin ang kumpiyansa ng financial institution ng gobyerno para suportahan ang nasabing programa at makahikayat pa ng investor mula sa pribadong sektor kung saan inaasahan din nila itong tatalakayin ng Pangulo sa ikatlong sona nito sa July 22. Kaugnay nito ay nilinaw rin ni Acuzar na basta't makuha ang sovereign guarantee ay makakamit nito ang 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, Angelique, sa panayam ni RJ Nieto kay Acuzar sa Pre-Zona Special, tiniyak din dito na may siguradong pabahay para sa mga OFW. Pumunta lang po kayo sa mga LGU. Lalo po kayo mga OFW. Sigurado po kayo magkakabahay. Kasi po yung pabahay po ng gobyerno, nandyan na. Sa ngayon, Angelique, ayon sa DSUD ay nasa 200 LGU ang kanilang kapartner sa 4PH, katuwang din ng pribadong sektor. Hinihikayat din ng DSUD ang mga mamamayan, Angelique, partikular yung mga minimum wage earner na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na kanilang nasasakupan para malaman kung paano lubos na mapapakinabangan itong 4PH program ng pamahalaan. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Angelique. Okay, so Joshua, bukod sa mga OFW, sino-sino pa ang may prioridad sa pabahay ng gobyerno? Yes, Angelique, bukod dun sa mga OFW, priority din yung mga minimum wage earner, lalo yung mga informal settlers dahil ang layon nga nitong 4PH program ay maalis ng tuluyan yung mga naninirahan sa mga kabangketa, sa ilalim ng tulay at mabigyan ito ng permanent na mga tahanan. At ayon kay DSUD, kanina ipiniliwanag niya na magkakaroon muna ito ng staging place o staging area bago ito bigyan ng pabahay. At paglilinaw niya kanina, hindi lang ito basta bibigyan ng pabahay, kundi tuturuan din kung paano makapaghanap buhay nang sa gayon ay mabayaran nila yung kanilang titirhan na pabahay. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.